Hey guys, you're in Teka muna. Iba yata kulay ng background ko ngayon. Ano ba to? Oh! Parang bakit nandito ka, Ina? Sino to? Ikaw, kilala kita. Pinapanood kita. Mga dre. Oh, teka lang. Pambihira, may intruder mga dre. Hindi, joke lang mga dre, no? Ang totoo niya, may bago kaming channel mga dre. Ang Spot Pinoy. Kasama ko dyan si Ina Ganda, si Mark Daheras, at ang inyo pong lingkod. Si Rice mga dre, no? Mga dre, supportahan nyo. Malapit na kami mag-lunch mga dre, no? Hindi kumain ha. Yung channel, ilalunch na namin. Kaya hopefully mga dre, no, mabisita nyo at yun, masuportahan nyo rin kami gaya ng ginagawa nyo pagsuporta sa amin. Ayan, tama si Rice. Abangan nyo po, we are planning. O basta tato po kaming makikita ninyo hopefully twice a week, regularly, very soon. Spot Pinoy po ang gusto namin maging. Ito ang tambayan natin sa Canada. Yun. Okay, Mark. Speechless ako, speechless. Sagot mo na yung pagkain, Mark. Lagi ka naman mag-grocery. Sana supportahan niyo yung gagawin naming podcast ni Ina at Dre Rice Velasquez. Ayun. Sana, supportahan nyo. Maraming salamat. See you guys soon! Subscribe now. Second order mga dre. Naisip ko ako baka ano to restaurant, kainan. Ang daming daming meat eh. Meron akong Walmart order mga dre, no? Isa lang, isang pangkulay sa buhok, number 5. Problema ko rito, number 5. Yun, nadali ko. Milan. Tempo. 15.55. Next. Eto, bigat-bigat to mga dre. At wala tayong ano rito. Wala tayong pangalso. Bag. Ano the big bag? Mabigat-bigat yun mga dre. Haskip ng daanan nila rito eh. Kaya hindi ako makapag-parking. Pa-parking sana ako sa gilid. Kaya lang hindi mauubra. Baka hindi na makadaan yung yung parating. Ano yung bukas yung ilaw ko? O araw lang. Hiningal ako doon. Bihira ako. Andito ako sa Outremont. Balik na ako sa Montreal. Mga 10 minutes. Sa Montreal sa lugar namin. Alas 4 na mga dre, no? Nakakamagkano na ba ako? 100 na yata mga dre, no? 100 pa lang pala. Ako pa kainit. Pero hindi pa tayo nagbe-break time. Medyo dire-diretso yung order ngayon. Maganda naman. Okay naman kahit pa paano. Tapos puro mostly grocery ako mga dre, no? Siguro nakaka5 o 6 na biyahe na ako. Isa pa lang dun yung pick up ng pagkain. Karaniwan yung grocery.
Sabi ko halos ayaw ko na sana mag-grocery, pero okay na din. May excuse naman ako eh. Hindi, okay na din yung grocery mga dre, no? Kasi andun din yung ano talaga eh, malaking bayad mga dre, no? Kahit paano 20 isang biyahe mo, yun nga lang, mag-grocery ka, medyo gagalingan mo na lang talaga sa pagpili. Kumbaga, hindi mo nakukunin yung masyadong marami, tapos masyadong malayo. Kasi nga may trade mga dre, no? Minsan marami pero malapit. Meron na mga minsan malayo pero konti, yung mga ganon. Pag marami tapos malayo, huwag mo kukunin yun. Talong-talo ka doon, di ba? Meron pala akong nakausap sa Walmart nung nakaraan mga dre, no? Nanonood sa channel, tapos yung mister niya yata balak mag Uber din mga dre, no? Sabi ko nga, di i-try ka ako, no? Try nyo mga dre, no, kung gusto nyo. Kasi yun nga, no, wala kayong susundin na oras. Kumbaga kung kailan kayo libre, doon lang kayo lalabas. At saka habang nag-iisip pa kayo mga dre, i-download nyo na, tapos mag-fill up na kayo. Kasi hindi naman instantly ma-approve kayo. Parang 3 days to 1 week yata eh. So habang nag-aantay kayo, o habang nag-iisip kayo, at least yung papel nyo, yung application nyo, gumagana na mga dre, no? So kung sakali man na maisipan nyo na lumabas na o bumiyahe, pag na-approve kayo, pwede naman. Kung ayaw nyo naman, kahit approve na kayo mga dre, no? Kahit pwede na kayo bumiyahe pero ayaw nyo, okay din lang naman mga dre, no? Madali lang naman kasi intuitive yung application mga dre, no? Kada gamit mo, kumbaga kada swipe mo, kada accept mo, automatic na may lalabas mga dre, no? Kung anong gagawin mo. Kaya pipindutin mo lang, susundan mo lang yun, hindi ka maliligaw sa application ng ng Uber driver app. Ayun po yung ida-download nyo, hindi po yung isang Uber Eats yata yung isa eh. Uber driver app po, no? Yun yung gamitin nyo. Dito na tayo mga dre, sa may coordinates pa rin naman yun eh, yung kanina. So coordinates pa rin to mga dre, no? Ano ba itong nasa gilid natin? Puneraria pala. Yang nasa kanan, Center Ponerer Coordinates. Naisip ko ngayon mga dre, no? Dahil nagpo-full time na ako halos dito sa Uber mga dre, no? Kumbaga ngayon ko lang naranasan ba yung kikita ka ng 600 or 700 sa pag-u-Uber mga dre, no? Naalala ko dati may nagkikwento sa akin mga dre, no? Kung magkano kinikita niya sa Uber, sabi niya 400, 500, minsan 600 every week mga dre, ha? Sabi ko, paano ginagawa mo para kitain yun? Di napakatagal mo sa kalsada ka ako. Sabi niya, oo, medyo kailangan mo talagang tumagal sa kalsada. Ang sa akin, sabi ko, ang hirap naman, especially kung may isa ka pang trabaho. Ganun yung katwiran ko mga dre, no? Hanggang sa ngayon nga mga dre, no, nasubukan ko. At kaya nga na kumita ka ng 400 hanggang 700 mga dre, no? Tapos pasundot-sundot lang ako pag Monday to mga dre, no? Monday to Friday. Umahataw lang ako Sabado at Linggo. Naisip ko na siguro kung matagal ko nang ginawa to mga dre, no? Di mas matagal ako sa Pinas. Di ba? Kasi nga imagine kikita ka rin ng ng 1.5 hanggang 2,000 sa isang buwan. Di ba? Para ka na rin may full time job mga dre, no? Pag ito yung ginagawa mo. Yun nga lang, depende nga talaga mga dre, no? Paulit-ulit ko sasabihin, depende talaga sa inyo. Kasi baka hanapan nyo ako ng kita pagka sinubukan nyo to di ba? Depende sa inyo. Ngayon, hanggang ngayon nag-aano pa rin ako mga dre, no? Nangangapa pa rin ako kasi hindi ko pa rin tinatanggap yung mga order na alam kong alanganin. Pero minsan, alanganin mga dre, ibig sabihin alanganin yung parang pakiramdam ko lugi ako sa bayad mga dre, no? $4, tapos ang layo, 4 kilometers. Yung ganun. Katulad nito, $6.50, tapos 5.6 kilometers. Hindi ko kukunin yan mga dre, no? Merci.
Patapos lang natin mag break time mga dre. Yan ang aking hapunan. Hindi, tanghalian pala yan mga dre, no? Tanghalian sa alas 4 ng alas 4 ng hapon. Hindi na masyadong malamig kasi etong darating na week mga dre, no? Lunes, Martes, Miyerkules, may kainitan na ng konti. Nasa positive, nasa plus 10. Ito yung school to mga dre, no? School. Tsaka ano ba? Oo, pati yata yung nandun banda. Parke. Ito pala, may ano pala rito mga dre, no? Pawn shop, ayan, no? Kung ano mang gusto nyong ibenta, may nakikita ko dyan mga tools eh. Mga gitara, kahit ano, tinatanggap nila. Kahit mga bike mga dre, bumibili rin sila. Ganda ng mga bahay, no? Sa labas. Maganda tingnan sa labas. Hindi mo alam kung ano sa loob niya mga dre, no? Baka maraming daga, maliliit na ipis. Kasi pangkaraniwan dito yan mga dre, no? Yung problema sa daga at sa ipis. Ang ganda ng street na to mga dre. Pag spring o kaya pag summer, imagine, no, 'di ba? Kita niyo yung mga puno halos magkakadikit, no? Pag ang daming dahon niyan. Nako po. Beautiful. Madami pa akong energy mga dre, no? Aabutin pa ako ng neto. Ng alas 8 o alas 9. Alas 8 lang pala. Oo, 4:35 na mga dre, no? Nagbabasa ako ng mga comment mga dre, no? Comment sa huling video. Mga dre, palagi po ako magbabasa na ng ng comment sa huling video natin. Sabi ni Fireball, part of life natin yan pag nag-migrate sa ibang bansa at nag-umpisa mag-rent, find a job at save more than you spend. Sa tagal ko na sa labas ng Pilipinas, nakaraos din at may sariling bahay at wala ng utang. Hirap din ako noon from the start pero double job din ako dahil pangarap ko magkaroon ng sariling bahay. Single ako noon, hirap, solo, lahat gastusin. Lol. Sabi niya ganon. May sumagot sa comment niya. Shoutout ko na to sa Eloy mga dre, no? Mukhang naglilihi sa akin to eh. Ito yung lalaki, ganito yung lalaki pag naglihi. Walang diskarte si dre. Sabi niya ganon. Liodi, Lalisa, shoutout rin sa'yo. Malaki naman kita niya sa YouTube. Tingnan mo, lagi siya nakakauwi ng Pinas kung gusto niya. Bumili pa ng sasakyan. Rich kid yan si Dre. Talaga naman. Sabi nga ni Flo G mga Dre, no? Hindi ko hiningi kung ano mang meron ako. Di ba? Nakakatawa naman itong mga to. Hindi pwede isa work kung marami ka binabayaran, Rice. Yun, isang dahilan yun mga Dre, no? Talaga marami akong binabayaran mga dre, no? Kaya hindi pwedeng isang work. At syempre po kung may sasakyan kayo rito, may bahay kayo rito, lalo na kung naka-mortgage kayo sa bahay, di ba? Mas malaki po yung babayaran nyo. Kaya I think natural lang mga dre, no, na marami kang bayaran eh. Kasi ganoon naman talaga eh mga dre, di ba? Unless na sa kalsada ka nakatira. Di ba? Sir, pa-shoutout naman, watching from Regina SK. Pa-shoutout si Mrs. ko, Jenny Morcillo. Sa mga anak ko, Warren, Alexa, Borg, at Jana. Hopefully this year makuha ko na sila. Waiting na lang po sa PR dito sa Saskatchewan. More power, sir. Sir Alex, shoutout at good luck, no? At sana hopefully sa susunod na comment mo, nandito na yung buong pamilya mo sa Canada, no? Kaya huwag kang bibitaw sa channel natin, ha? Salamat. Shoutout din po kay Romel Mojica ng Ternate, Cavite. Musta na si Rain? Bakit di namin siya nakikita sa vlogs mo? More power po. TBB. Si Rain nag-aantay po ng ng tawag sa barko, nagpa-medical na po siya at nag-apply po uli siya sa SIU o dun sa International Union of Seafarers mga dre, no? Nag-aantay na lang po siya ng tawag, nandun na yung mga papel niya. Sabi naman ni Sir Slasher, Dre, FYI, nasa oil industry work ko. Di kailangan merong experience sa pag-a-apply, depende sa posisyon for starter. Na posisyon like facility operator, just a couple of safety certificates, training,
Merong mga agency na hiring for oil field industry, need lang mag-inquire. Normally 28 per hour starting, 3 weeks on, 1 week off. Sagot ng employer lahat, food and lodging and many benefits. Mighty Ducks. Ayos yan, basta willing ang isang tao, kayang-kaya, certificate training. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, madaming dahilan. Totoo yun mga Dre, no? Mighty Ducks. Tiwala lang, Dre. Tiwala lang. Ito kita nyo sa Eloy, mga Dre. Papansinin ko lang sa Eloy, Bili ka ng wig para hindi ka lagi nakasombrero. Yung Canadian Pinoy vlogger sa Canada na walang sariling bahay, nagre-renta. Pambihira to sa Eloy. Ano kayang pinagdadaanan nito? Sir Eloy, kaya mo yan, Huwag kang bibitaw. Kaya mo yan. Baka makunang ka pa, pambihira. Shout out din po kay Sir Emil and Ma'am Dolor ng Las Vegas. Yun. Sana makapunta ako dyan, sir, no? Makapagpa-picture man lang dun sa ano. Yung sign ng Las Vegas, no? Dun lang ang gusto ko, mga Dre. Ayoko magpunta ron sa mga sa mga casino. Gusto ko lang magpa-picture dun sa arko nila. Huwag na sa casino. Yun mga Dre, no? Maraming salamat sa panonood sa huli nating vlog at naiisip ko yung sinabi ni Eloy Ano nga yun? Yung Pinoy Canadian vlogger sa Canada na walang sariling bahay, nagre-renta. Pambihira. Hindi po ganun kasimple yung pagkuha ng bahay dito mga Dre, no? Let's say, magkano ba? 5% o 10% yung pinakamababang down payment. Actually, ako mga Dre, no? Ano ba yun? Nagpa-compute ako sa RBC. Nagpa-pre-approve ako. Hindi pre-approve mga Dre, no? Chinek ko lang kung magkano yung kaya kong makuha sa mortgage, no? Kung magbibili ako ng bahay, kung magkano yung mauutang ko sa kanila. At ang resulta mga Dre, no? Tumataginting na 156,000 Canadian dollar yung pwede kong mautang sa bangko mga Dre, no? Kung sakaling bibili ako ng bahay. At alam niyo po ba kung magkano yung bahay dito? Dito sa area namin mga Dre, wala nang bababa ng 500,000. Puro mataas na at yung iba umaabot ng 1 milyon. Pero kung lalayo naman mga Dre, no, let's say mga sa Budroy, I think nasa 300 to 400 na rin yung mga bahay doon mga Dre, no? Siguro mga 30 minutes to 40 minutes yung layo nun mga Dre, no? Talagang nagmahal na lahat, no? At paano kang uutang ng bahay kung yung sweldo mo nga hindi sapat? Di ba? Ang babayaran mo mga Dre, no, hindi lang yung basta hindi lang basta yung down payment Yung kumbaga sa atin, ano bang tawag diyan? Equity, no? Hindi lang basta equity mga Dre, no? May mga closing costs pa sila na tinatawag. Tapos yung school tax, property tax, tax ng tax, wala nang pera, nagtatax pa rin, 2 trabaho, magtatax ka pa uli. Pambira. Sino nagsabi? May nabasa akong comment pinapayaman nyo lang yung gobyerno ng Canada. At to yun mga Dre, no? Itong ginagawa ko na to mga Dre, tataksan ko to, no? Pag nagkatrabaho ako, nagbabayad na ako ng tax sa trabaho. Tapos at the end of the year, mas malaki siguro yung itatax ko dito mga Dre, no? Imagine imagine lang mga Dre, kasi imposible ito Saan ko ba nakita? Nakita ko rin sa sa YouTube na sa BC mga Dre, no? British Columbia. Kung kumikita ka ng 1 milyon sa loob ng 1 taon, parang ang mapupunta sa gobyerno ron o yung maikakaltas sa'yo sa taxes and everything, mahigit kalahati mga Dre, no? Nasa 500,000. So, ganun kahati, ganun mo ka parang asawa mo yung gobyerno rito mga Dre, no? Ang laki kumuha sa sweldo, pambihira. Madali kasing mga Dre, no? Madaling magsalita kung ikaw wala ka sa posisyon ng isang tao. 'Di ba? Ang daling mag-judge, ang daling mag-suggest, ang daling magpayo, mga Dre, 'di ba? Kasi nga, hindi mo naman alam kung ano yung sitwasyon niya. Nakita mo lang, 'di ba? Parang ganito, mga Dre, no? Alam mo yung pangalan ko, pero hindi mo ko kilala. Panis. Hindi, totoo yan mga Dre, no? Maaaring alam natin yung pangalan ng isang tao, di ba? Pero hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan niya, di ba? Kaya ang daling magsalita. Pero ang totoo, hindi dapat ganun mga Dre, no? At
Yun siguro mga Dre, no? Pinakamagandang payo. Huwag kayo makinig ng payo. Di ba? Ang kulit eh. Pangatlong beses ko na nag-deliver dito mga Dre, no? Ano pala to? Dormitory ng Montreal University. Montreal University. Yung ano, taas ng bundok. Doon, no? Pumasok na ako kasi bukas naman yung gate nila eh. Max & C, bukas pa pala mga Dre, no? Pili tayo ng prutas. Ano nangyari? Bakit may ambulance? Usisero. Usisero. Lahat pa rin tao, di ba? Kahit gabi na. Walmart sarado na mga Dre, no? Ganitong oras. Alas 6 lang Walmart. Alas 6 ba? Alas 5. Pag weekends mga Dre, no? Pakwan. Saging. Parang nakita ko na. Nawala. Eto na lang mga Dre. $6. Melon daw to eh. Ibang klaseng melon. Oo nga pala, may nabasa akong comment mga Dre, no? Tungkol sa jacket. Kasi nga mga Dre, nabanggit ko, hiram ko lang tong jacket ko mga Dre, no? Hiram ko lang kay Rain. Sabi ni Sir, mag-invest daw ako sa jacket. Kagaya ng Canada Goose, ng Knuckles, basta yung mga nabanggit niya mga Dre, no? Yung mamahaling jacket, mga umaabot ng 1,000 para sa winter jacket mga Dre, no? Yun naman ang yun naman ang hindi ko gagawin sa buong buhay ko, sa totoo lang po, no? Yung bumili ng jacket na halagang 1,000. Kasi etong jacket na to 150 lang to, and yet ang laki ng ano eh, kumbaga malaking pakinabang eh. Yung mainit na eh, di ba? Kaya hindi ko na kailangan ng ano eh, nung ganung klaseng jacket na tag 1,000. Ito nga pang Action Star, oh, di ba? 38 lang, oh. Ano pa ba? Di ba? Grabe yon yung mga jacket na yun, mga Dre, yung mga Knuckles na yon. Nako po. Hindi bali ng ano. Di ba lang hindi ako makabili ng ganong klaseng jacket? Sir! Oh. Sama natin sa vlog si Baby. Sir. Mga Dre, 6:40 na. Dito ako ngayon sa downtown. May na-deliver ko na yung isa, may isa pa. Dalawa bale, no? 20, magkano yung $24 eh. Kaya yehey. Kayod pa more. Na oras ba ako nagsimula? Alas 8 mga Dre, no? Alas 8. Tapos ngayon mag-aalas 7 na. Pero hindi naman pagod talaga mga Dre, no? Kasi may mga oras talaga na tambay lang talaga ako mga Dre, no? Kasi nakahinto, walang ginagawa, nag-aantay ng order habang nangungulangot. Pasintabi sa kumakain. Pero yun talaga yung buhay ng delivery driver mga Dre, no? Kalsada talagang malala dito mga Dre. Kita nyo, nabubulol pa ako eh. Lubak-lubak din eh. Lubak-lubak yung pagsasalita eh. Yan ang problema talaga, kalsada mga Dre, no? Merong lugar na akala mo eh,
Akala mo yung asfalto mga dre, yung katulad yan sa Pinas no, yung natira na ba nung jackhammer na malaki, tapos tatanggalin na lang nila. Minsan dito akala mo ganun yung ano, yung daanan eh, tatanggalin na lang eh. Pero papachi-pachian lang yun mga dre no. Kasi nga gawa ng ano, gawa ng panahon mga dre no, yung tubig pag pumasok sa asfalto biglang nagyelo, mag-e-expand. Bakit ko alam yan? May nag-comment lang mga dre. Nabasa ko lang. Sabi ko, okay, ganun pala. Kaya pala nasisira ng husto yung mga asfalto mga dre no. At magandang paliwanag niya, diba? Nabanggit ko tuloy sa inyo. Yan o, lubak-lubak eh. Pero pag sa highway talaga namang ano, napakahusay mga dre no. Sa ano lang talaga, sa mga in 600 meters, turn right on Route Pio using the right lane. Sa mga bahayan, yung mga kalsadang hindi masyadong dinadaanan ng sasakyan, yan ang mga ano, lubak-lubak talaga. 5 minutes, 4 minutes, 1.3 kilometers mga dre. Downtown, kung saan ang mga bahay ay dito, mas mahal dito mga dre no. Buti na lang dito yung mga paupahang bahay naka-regulate mga dre no, kaya hindi sila makapagtaas ng napakataas. Hanggang 8% lang yata ngayon eh. Yung mga lumang bahay yun pero pag yung mga bagong bahay yata mga dre no, mga bagong tayong condominium, yun ang ano, parang hindi nasakop nung ano, nung regulation mga dre, kaya libre silang magtaas kung magkano nila gusto. Alala ko yung increase kila Alwin and Emma 500. Linggo ng gabi mga dre, nagpa-full tank na ako. Pagdating ng Lunes, sisimulan ko ng ilista lahat ng gagastusin ko sa buong linggo, nang sa ganun magkaroon ako ng idea kung magkano ba talaga yung kabuuan ng kita ko.